Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Luis. Sobong Cebu at medyo may kaya sa buhay. Pagpasensyahan niyo na lang ako kung medyo hindi masyadong maganda ang pagkasulat itong aking istorya. Dahil hindi ako sanay sa pagsusulat at hindi pa masyadong magaling magtagalog. Nag-iisa lang akong anak. 20 years old na po ako at medyo matipuno ang katawan. Dahil siguro sa aking paglalaro at sa pag-gym. Ang aking ina ay si Cathy, hindi tunay na pangalan. 40 years old na po siya. Sexy ang pangangatawan dahil sa mahilig mag-aerobic. Ang aking ama naman ay si Daniel, hindi rin tunay na pangalan. 57 years old na po siya, mestizo at gwapo pa din kahit may edad na. Pumayat siya nitong huli dahil sa kanyang sakit na diabetes. Nagkita sila sa universidad dito sa Cebu na dating tinuturoan ng papa. Dahil si mama ay dating sikat sa paaralan. Bukod sa miyembro ng dance troupe, ay nanalo pa siya na Miss University. Kaya nga pagka-graduate ng mama ko, ay agad pinakasalan ni papa dahil sa takot na baka maunahan siya ng iba. Nag-iisa lang akong anak, kaya close na close ako sa kanila, lalo na kay mama, dahil kami lang ang magkasama sa bahay at sa pag-gym. Nangyari itong totoong istorya sa buhay ko just last year ago. Ito ay tungkol sa hindi ko inaasahang pangyayari na nangyari sa amin ni mama. Last year ay nag-graduate ako ng college, kaya hindi na masyado busy ang buhay ko. Except lang kung hihingi ng tulong si papa sa pag-aasikaso sa business namin. Kaya dahil dito ay mas lalo kaming nagka-close ni mama. Dahil lagi na kaming magkasama sa pamamasyal at kapag walang lakad ay nasa bahay lang kami. Isang hapon pagkarating namin ni mama galing gym. Anak, diretso na ako sa kwarto namin ng papa mo para makapag-shower na ako. Okay ma, mag-shower na din po ako. Pagkatapos kong mag-shower ay nagsuot ako ng maikling salawal at hindi na lang ako nagsuot ng damit. Hindi na rin ako lumabas sa silid ko at nanood na lang ako ng movie. Habang nakahiga ay biglang may kumatok sa pinto. Anak, andyan ka ba sa loob? Opo mama, andito lang ako. Pwede bang pumasok? Mamaya pa kasing uwi ng papa mo. Naboboard na ako, walang maisipang gawin. Okay mama, para na din meron akong kasama dito habang nanonood. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa harap ko si mama. Nakasuot ito ng maikling short at manipis na t-shirt. Kaya medyo nahalata na wala siyang suot na panloob. Madalas ko nang makita si mama na ganito ang suot. Kaya lang parang ibang pakiramdam ko sa mga oras na iyon. Dahil kami lang dalawa ang nasa silid ko. Matagal ko nang na-appreciate ang kaseksihan ni mama. Kaya hindi ko lang masyadong binigyan ng pansin dahil iniisip ko din na ina ko siya. Bakit hindi ka nagsuot ng t-shirt anak? Mainit ba? Hindi naman mama, kaya lang parang mas komportable ako dito. Malaki yata ang tulong ng pag-gym mo anak. Ngayon ko lang napansin na ang ganda na pala ng katawan mo at ang laki na ng mga muscles mo. Hindi naman masyado ma. Sabi ko na naramdaman ko na namumula ng pisngi ko. Nahalata ko kasi na parang kakaiba ang tingin sa akin ni mama. Halos hindi maalis ang mga mata nito sa 6 na timpak na nasa tiyan ko. Mama, dito ka na lang sa kama ko baka mangawit yung leeg mo. Okay anak, salamat. Kaya tumabi si mama sa akin na medyo nakasandal sa malaki kong unan. Hindi ko mapigilan ang mag-init ng katawan dahil nagpapakita ng motibo si mama.
Pinagdidikit nito ang mga hita namin, kaya ramdam ko ang kakinisan nito. Bagong ligo kaya ta anak, ang bango-bango mo. Sabay yakap at halik ni mama sa pisngi ko. Kaya nilagay ko na lang din sa likod niya ang aking kaliwang kamay na parang nakaakbay sa kanya. Ganon ang posisyon namin habang nanonood. Nakaakbay lang ako kay mama at si mama naman ay medyo nakayakap at nakasandal sa matitipuno kong dibdib. Habang nanonood kami ay parang walang mali siya na pinasadahan haplusin ni mama ang dibdib ko. Dahil sa ginagawa ni mama, ay hindi ko mapigilang tawayin ang nagagalit kong alaga. Nagiinit biglang aking katawan sa mga oras na iyon at naninigas na rin ang aking pagkalalaki. Kaya naman pinatong ko ang isang unan sa may harapan ko para hindi mahalata ni mama. Napansin pala yun ni mama dahil tumingin siya sa mga mata ko at napangisi. Nahihiya ka ba sa akin, anak? Sabi niya na medyo nanonokso. Huwag mo nang takpan, total. Nakita ko naman yan dati eh. Naku anak, ang laki pala naman yan. Halos kalahat siguro sa papa mo. Ngumiti lang ako at pinasilip ang ulo. Mama, tignan mo ang ulo, parang galit na galit. Medyo nabigla siya at nakita kaya nagtawanan na lang kami. Ang sama mo naman anak, ginugulat mo ako. Bigla na lang nawala ang hiya ko dahil na din siguro sa pinapakitang pagnanasa ni mama sa akin. Ramdam ko kasi ang pangungulila ni mama sa kama. Matanda na si papa, may sakit pang diabetes. Sa pansin ko, napanay na ang sulyap ni mama sa galit na galit kong alaga. Mga ilang minuto din kami natahimik habang nanonood. Subalit, tuloy pa din ang paglakbay ng mga kamay ni mama sa aking dibdib na minsan ay hinahalik-halikan din niya na parang punong-puno ng pagmamahal. At ganun din ako sa kanyang tagiliran. Minsan ay inaamoy at hinahalikan ko din ang mabango niyang buhok. Dahil sa ginagawa namin ni mama, hindi namin namalayan na mahigpit na pala ang yakap namin sa isa't isa. Anak, namumula ng ulo ng alaga mo. Baka siguro sa kakasakal mo, ma. Mas mabuti pa siguro na tanggalin mo na lang yung suot mo. Total, tayo lang naman dalawa ang nandito. Huwag kang mahiya dahil ina mo naman ako. Teka anak, ilak ko lang ang pinto. Baka kasi biglang dumating ang papa mo at makita tayo sa ganitong posisyon. Sigurado ako, hindi niya magugustuhan ang makikita kung nakahubad ka sa harapan ko. Nang matapos nang mailak ni mama ang pinto, ay bumalik na siya sa kama. Tumambad agad sa harapan ni mama ang mahiwaga kong sandata. Naku anak, ang swerte ng babaeng mapapangasawa mo. Bukod ka talagang pinagpala. Tambit ni mama na ikinatawa ko. Sa puntong ito, grabe na talagang higpit ng mga yakap naming dalawa. Na halos nakapatong na si mama sa akin. Sana ganyan din ang papa mo. Mas lalo pa tumindi ang paghahalik-halik ni mama sa dibdib ko. Dahil si hindi ko na mapigilan ang pagliyab, ay hinalikan ko na rin siya sa may puno ng tenga. Kaya medyo nakiliti ito. Ako anak, nakikiliti ako dyan. Tignan mo, tumayo tuloy ang mga balahibo ko. Sabi ni mama sabay turo sa bandang hita nito. Oo nga mama, halatang halata. Sabi ko, sabay patay mali siya. Pinasadahan ko ng paghaplot sa mga hita ni mama, kaya medyo napabuntong hininga siya. Habang nagkukurutan kami, ay nahalata kong parang sinasadya ni mama
naipatong ang kaliwang hita niya sa aking sandata. Naku anak, galit na pala yan. Para namang bakal. Grabe ka naman mama. Hindi naman siguro kasing tigas ng bakal yan. Anak, ano kaya ang pakiramdam kung nakahawak dyan ang isang babae? Tanong ni mama na medyo nakangiti pa rin. Subukan mong hawakan mama para naman ma-experience mo itong bakal na sinasabi mo. Biro ko pa sa kanya. Totoo anak, ipapahawak mo yan sa'yo? Okay lang sa akin mama, total. Ina naman kita at wala siguro akong dapat ipag-alala. Sabi ko sa kanya na medyo na-excite at kinakabahan. Nakita ko na tumayo si mama at pumunta sa may bintana. Bakit mama? Anong tinitignan mo dyan? Pagtatanong ko sa kanya. Wala anak, sinisiguro ko lang na wala pang sasakyan ng papa mo. Pagbalik ni mama sa kama, ay sumandal siya sa may dibdib ko at medyo nakaharap ng konti sa akin. Anak, sa atin lang ito ha, at huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Huwag kang mag-alala ma, wala talagang makakaalam ito kundi tayong dalawa lang. Dahan-dahan hinawakan ni mama ang galit kong alaga, na medyo nahihiya pa ito. Nang mahawakan niya, ay bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Napahigpit ako ng yakap sa kanya dahil sa sensasyon na aking nararamdaman. Wala kaming imikan ni mama dahil nilalaro niya ito. Nakita ko sa mga mata niya na nasisiyahan siya sa magandang tanawin na nasa harapan niya. Mama, parang sasabog na sa ginagawa mo. Namamaos kong sambit. Habang tuloy pa rin sa paglalaro si mama, ay hindi ko na rin namalayan na ang kanang kamay ko ay pinaglalakbay ko na sa kanyang hinaharap. Grabe talaga, ang init sa pakiramdam. Alam ko na, ganun na rin si mama. Bigla kaming napabalikwat nang may kumatok sa pinto. Sir Luis, hindi mo ba alam kung nasan ang mama mo? Tanong ng katulong namin. Nandito lang po siya sa loob. Sagot ko naman. Bakit Inday? Ano bang problema? Tanong naman ni mama habang patuloy siya sa pagsamba sa aking pagkalalaki. Kasi po ma'am, naririnig ko yung cellphone mo at baka sir yung tumatawag. Hayaan mo na lang. Pupunta din ako sa silid ko pagkatapos itong pinapanood namin. Sige po ma'am. Pagkaalis ni Inday, ay tinuloy pa rin ni mama ang pagpapaamo sa aking alaga. Bigla naman kaming napabalikwat nang mag-ring ang cellphone ko. Nang tinignan ko kung sino ang tumatawag ay si Papa pala. Ma, si Papa palang tumatawag, anong gagawin ko? Sabi ko kay mama na medyo natatakot. Sagutin mo na lang anak, baka may importanteng sadya sa'yo. Sabi naman ni mama. Hello pa, bakit ka po napatawag? May problema po ba? Wala naman anak. Kanina ko pa tinatawagan ang cellphone ng mama mo, pero hindi niya sinasagot. Alam mo ba kung nasan siya? Tanong ni Papa. Naku Papa, andito lang po siya sa silid ko. Nanonood po kami, naboboard daw siya eh. Habang nag-uusap kami ni Papa, ituloy pa rin si Mama sa ginagawa. Okay anak. Anak, okay ka lang ba dyan? Bakit parang naghahabol ka ng hininga? Tanong ulit ni Papa. Okay lang po ako, Papa. Nagsisit up lang kasi ako habang nanonood. Kakausapin mo po ba si Mama? O sige anak, may sadya lang ako sa kanya. Kaya binigay ko na kay Mama ang cellphone
at agad naman tinanggap. Pero abala pa rin ang isang kamay niya kay Junjun. "Honey, anong sadya mo?" tanong ni Mama. "Honey, anniversary pala natin ngayon. Muntik ko nang makalimutan. I love you." "Okay, honey. I love you too. Tapusin ko na lang itong pinapanood namin, ha?" Hinang up ni Mama ang cellphone at pagkatapos ngumiti sa akin. "Naku anak, anniversary pala namin ng papa mo ngayon. Kakain daw kami sa labas. Magbibihis muna ako, ha? Malapit na daw siya." Sabi ni Mama sa akin. "Sige Mama, okay lang sa akin. Mag-iingat na lang po kayo sa labas." Sagot ko na parang natulala. Nang makaalis sina Papa at Mama, hindi na ako lumabas sa silid ko at hindi na rin ako naghapunan. Dahil wala na talaga akong ganang kumain. Nakailang beses ko din sinaligaya ang sarili ko sa gabing iyon hanggang sa nakatulog na ako. Kinaumagahan. "Luis, anak, mag-breakfast ka na. Mag-aalas 10 na oh, hindi ka pa kumakain." Sabi ni Papa na nag-aalala. "Sige pa, magsha-shower lang po ako." Sagot ko naman. Pagkatapos kong mag-shower, lumabas na ako kaagad upang kumain. Nadaanan ko sina Mama at Papa sa may sala. Si Papa ay nagbabasa at si Mama naman ay nakahiga lang sa sopa, nakasuot ng maiksi na salawan. Nakatinginan kami ni Mama at ngumiti siya sa akin, kaya gumanti din ako ng ngiti sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil nang makita ko si Mama ay bigla naman nag-init ang katawan ko. Naisip ko dahil siguro sa ginawa naming kahapon. "O anak, kumain ka na dyan. Nauna na kami ng Mama mo." Sabi ni Papa. "Sige Papa, huwag mo na ako masyadong alalahanin. Binata na po ako." "Honey, sasamahan ko lang ang anak natin sa dining room para naman may makausap siya." Paalam ni Mama kay Papa. "Mas maganda pa nga siguro, Han, nang makausap mo yung anak mo kasi parang may problema yata." Sagot naman ni Papa kay Mama. Habang kumakain ako, "Anak, may problema ka ba? Parang puyat ka ngayon at mukhang may sakit ka." Pag-aalala ni Mama. "Okay lang ako, Ma. Medyo napuyat lang. Dahil siguro sa kakaisip sa nangyari sa ating kahapon." "Huwag mo nang isipin yun, anak. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Pareho lang tayong nadala. Buti na lang at ganun lang ang nangyari." Sabi ni Mama habang hinahaplos ang likod ko. Ewan ko ba, Mama, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko dahil nag-iinit talagang katawan ko ngayon every time na makita kita. "Sorry anak ha, kasalanan ko ang lahat." Sabi ni Mama habang hinahawi ang buhok ko. "Okay lang Ma, hindi ko naman pinagsisisihan ang nangyari Nagustuhan ko pa nga." Sagot ko naman. "Nagising ka ba kahapon anak?" Pagtatanong ni Mama. "Sobra Mama, ang sakit sa puson." Kawawa naman ang anak ko. Sorry talaga ha. Gusto mo bang makatapos ngayon? Tanong ni Mama sabay lingon sa may sala kung saan nandun si Papa na nagbabasa. "Kung pwede lang po sana Mama, kung okay lang sa'yo." Pakiusap ko naman. Lumipat tayo sa kabilang side ng mesa, yung nakaharap tayo sa sala para makita natin ang Papa mo. Utos ni Mama. Kaya naman nagmamadali akong lumipat sa kabilang side ng mesa. Nang pagtayo ko, nakangiti sa akin si Mama kasi kitang-kita niya na malaki na ang bukol na nasa harapan ko. Nang makaupo na ako, sumunod naman si Mama sa pagpupo sa akin. Nakaharap na kami ni Mama ngayon sa sala
kung saan nandoon si Papa. Ipinatong ni Mama ang kanyang kanang kamay sa aking hita. Mabilis na hawakan niya ang aking sandata. Nagulat man, ay lihim na lang ako napangiti. Ang mga mata namin ay nakatingin kay Papa para mabantayan namin kung ano ang mga kilos niya. Naku anak, grabe talaga, ang bilis magalit. Sabi ni Mama na nakangiti. Kaya nagtataganyan yan ma dahil sa'yo. Totoo anak, bakit ka ba ganyan? Gayong hindi naman ako siguro ganoong kateksi. Tanong niya habang tuloy sa paghawak sa alaga kong si Junjun at ang mga mata ay nakatingin pa rin sa sala. Seksi ka naman talaga ma eh. Hindi ka naman siguro mananalong Miss University noon kung hindi ka ganyan sexy. Hindi po ba? Noon yun anak. Medyo teenager pa ako. Iba na ngayon. Ikaw ha, bolero ka talaga. Sabi niya, tapos biglang tinigan ng malakas ang alaga ko. Bigla akong napabuntong hininga sa ginawa ni Mama. Ilang minuto pang lumipat. Grabe ang init anak at meron ng konting lumalabas. Sabi niya sa akin na nakangiti pa rin. Kaya ngumiti na rin ako. Anak, matagal pa ba? Mahinang tanong ni Mama. Bubugalwak na sana ma. Kaya lang, no control ko. Dahil gusto kong patagalin. Sabi ko naman sa kanya, Naku anak, ang swerte siguro ng babae na makaniig mo. Sambit ni Mama na may paghanga. Dahil sa aking nadarama sa ginagawa ni Mama, ay hindi ko rin mapigilan na haplos-haplosin ang kanyang mapuputing mga hita. Hindi naman siya pumalag. Anak, nakikiliti ako dyan. Tumayo na naman ang aking mga balahibo. Tignan mo oh. Nakita ko na parang tumirik ang mga mata ni Mama. Kaya dahan-dahan ko inilipat ang kamay ko papunta sa kanyang harapan. Hinaplos ko iyon. Napabuntong hininga siya at tinitigan ako sa mata. Dahil siguro sa aking ginawa, ay binilisan niya ang paggalaw. Ma, please, dahan-dahan lang. Sambit ko habang umuungol na. Anak, huwag mong lakasan yung ungol mo. Baka marinig tayo ng papa mo. Habang busy kami ni Mama sa aming ginagawa, ay nakita na lang namin si Papa na lumingon sa aming kinaroroonan. Parang may hinahanap. Mabuti na lang, mataas ang cover ng mesa at hindi nakita kung ano man ang ginagawa namin sa ilalim. Biglang tumayo si Papa patungo sa amin, kaya dinahan-dahan kong hinila ang kamay ko sa loob ng salawal ni Mama. At ganun din si Mama sa pagkakahawak sa akin. Hani, nasaan bang mga katulong natin? Magpapatimpla sana ako ng juice. Sabi ni Papa, sabay bukas sa ref upang kumuha ng juice. Nandun sila sa garden, Han, inutosan kong maglinis. Sabi naman ni Mama, bakit parang seryoso yata ang pinag-uusapan yung mag-ina? Tanong naman ni Papa. Kasi itong anak mo, masama yata ang pakiramdam. Nasobrahan yata sa pag-e-ersisyo eh. Sabi naman ni Mama. Kahapon kasi, kagagaling na nga lang sa gym. Pagkarating dito sa bahay, nag-sit up pa naman. Sige, pagkatapos mong kumain, balik ka na muna sa silid mo para makapagpahinga ka. Sabi ni Papa. Kaya pagkatapos kong kumain, ay pumasok na ako sa loob ng silid ko. Habang nakahiga ako, ay hindi ko talaga maalis sa isipan ko ang mga ginagawa namin ni Mama. Kaya laging galit na galit ang alaga ko. Nang biglang may kumatok sa pinto. Anak, si Papa mo ito. Okay ka lang ba dyan? Baka gusto mong uminom ng gamot. Pag na pa, ipapahinga ko lang to.
Sure ka anak? Kung gusto mo, papuntahin ko dyan ng mama mo para alagaan ka. Pwede din naman pa, kung okay lang kay mama. Naku anak, walang problema. Sige pa, salamat. Mga ilang sandali lang, pumatok na naman si Papa. Anak, hintayin mo na lang ang mama mo. Siya shower pa daw. Okay, Papa. O siya, sige anak. Babalik muna ako sa sala para matapos ko na rin yung binabasa ko. Sabi ni Papa, sabay lakad pabalik sa sala. Pagkaalis ni Papa, ay pinatay ko ng ilaw kaya medyo madilim sa loob. Maliban sa maliit na ilaw na galing sa bintana na may makapal na kortina. Mga ilang sandali lang ay may dahan-dahang nagbukas ng pinto. Si Mama pala ito. Nagtataka ako kay Mama kasi mahilig siyang magsuot ng shorts at t-shirt. Ngunit ngayon ay nakaduster lang na medyo manipis. Mas sexy pala siyang tignan kung ganon. Habang papalapit si Mama, ay naamoy ko ang kanyang pabango. Anak, natutulog ka na ba? Mahinang tanong ni Mama. Hindi naman Mama, hinihintay kita. Pinapunta ako ng papa mo dito para daw may makasama ka. Nag-aalala na kasi sa'yo. Mas sexy ka pala kung ganyan ang suot mo Mama. Bagay ang kulay na red sa mapuputi mong balat. Bakit yan ang suot mo, Ma? Trip ko lang, anak, para maiba naman. Pabirong sagot naman ni Mama. Bakit, anak? Ayaw mo bang ganito ang suot ng mama mo? Hindi naman sa ganun, Ma. Nagtataka lang talaga ako. At gusto ko pa nga yung ganyan. Umupo si Mama sa tabi ko at hinaplo-haplos ang tiyan ko. Anak, ang ganda pala ng abs mo. Malambing na sabi ni Mama. Sa ginawa niya ay biglang nagalit si Jonjon. Naku anak, parang may nagagalit na naman. Ma, pwede bang laruin mo? Baka ilang beses na din kasi nanabitin yan eh. Pagmamakaawa ko sa kanya. Naku anak, wag muna ngayon. Baka bigla na naman pumunta dito ang papa mo. Bukas na lang siguro dahil Lunes. Pupunta siya sa store natin. Sabi ni Mama, meron kasi kaming tindahan ng mga surplus na sasakyan dito sa Cebu. Mama naman eh, kahit sandali lang, maawa ka naman sa akin. Pwede naman ilak natin yung pinto. Ay naku, ikaw talaga anak. Sabay piga sa pagkalalaki ko. Naku anak, galit na pala. Teka muna anak, silipin ko lang ang papa mo kung ano na ang ginagawa. Nagtungo si Mama sa may pinto kasi kitang-kita naman ang kinaroroonan ni Papa. Buhat doon sa kwarto ko. Pagkatapos ay bumalik siya pero hindi masyadong isinarado ang pinto. Mama, bakit hindi mo po sinara? Kasi anak, para makita natin kung merong papalapit dito sa silid mo. Tama din naman si Mama, kasi kung may papalapit sa kwarto, ay kitang-kita namin. Nasa dulo ito ng parang maliit na hallway. Tapos hindi kami makikita sa loob kasi medyo madilim dahil pinatay ko ang ilaw. Dahan-dahan namang hinapos ni Mama ang tiyan ko, papunta sa dibdib ko. At pinapaikot-ikot niya ang kanyang daliri. Pagkatapos, dahan-dahan ibinaba ni Mama ang paghaplos at medyo pinasok ng konti sa garter ng panloob ko. Grabe, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Hawak na ni Mama ang mahiwaga kong sandata nang biglang magsalita. Anak, ang laki talaga ito sa'yo. Pwede mo naman sigurong angkinin yan, Ma eh. Sabi ko sa kanya. Ako anak, hindi pwede. Dahil mag-ina tayo. At bawal talaga nagagawa tayo ng kababalaghan. Kaya hanggang dito na lang tayo. Sagot ni Mama.
Tumayo na naman si Mama at sumilip sa may sala. Pagkatapos ay bumalik na naman siya sa kama. Binaba ni Mama ang suot ko hanggang tuhod. Kaya itinaas ko ng konti ang pang-upo ko para hindi siya mahirapan. Grabe talaga ito, anak. Sabi ni Mama sabay halik sa ulo ni Junjun. Medyo nakasandal na ako ngayon sa headboard ng kama. Tumabi si Mama sa akin, kaya nilagay ko ang aking kaliwang kamay sa kanyang likod na medyo nakayakap. Nagsimula ng laruin ni Mama ang aking malaki at mahiwagang sandata. Habang ang kanang kamay ko ay palipat-lipat sa nagtataasang bundok na nasa harapan ko, na para bang nagpainit na rin sa kabuuan ni Mama. Unti-unti kong pinaglakbay ang aking kamay papunta sa kanyang mga mapuputing hita. Tinaas ko ng konti ang aking paghaplos hanggang sa marating ko ang kanyang pagkababae. Anak, please, ipasok mo yan. Pagmamakaawa ni Mama. Kaya nung narinig ko ang pakiusap ni Mama, ay agad ko iyon sinunod. Napaiktad pa ito at ramdam ko ang pag-angat ng kanyang pang-upo. Kaya hindi nagtagal, itinaas ko ang suot ni Mama at kasama ang panloob nito. Kaya malaya na ngayon ang aming mga kamay na lumakbay sa mga masaselang bahagi ng aming katawan. Grabe na talagang init ng tagpong iyon. Biglang kinabig ni Mama ang ulo ko at nagtagpo ang aming mga uhaw na labi. Ang tagal ng aming halikan. At grabe din kung mag-ispadahan. Anak, patingin-tingin naman sa may pintuan ha, at baka merong paparating. Sabi ni Mama dahil nakatalikod siya at nakaharap sa akin. Hindi kaya kasalanan itong ginagawa natin, Mama? Pagtatanong ko sa kanya. Hindi naman siguro, anak, at long na hindi mo lang ipapasok yan. Pero Mama, parang hindi ko na talaga matiis. Parang hindi ko na mapigilan. Anak, ganun din ako. Pero please, huwag mong gawin yun. Kung hindi mo gusto magkasala tayong pareho. Pagmamakaawa ni Mama. Kaya tinuloy ko na lang ang paglalaro sa matelang parte nito. Habang ang kanyang mga mata ay nakapakot sa kinaroroonan ni Papa. Pinamatay ko ng mabuti ang hinaharap niya, papunta sa puno ng tenga. Anak, grabe ang galing mo. Naku anak, huwag kang bumaba, baka biglang papasok si Junjun. Huwag kang mag-alala ma, ako na ang bahala. Sinulit ko ang oras na iyon na kasama ko si Mama. Lahat ng gusto kong gawin at ipapagawa sa kanya ay nasusunod. Nang biglang nakita ko si Papa na tumayo at nag-stretch ng katawan. Dahil na rin siguro sa tagal niyang nakaupo. Kaya bigla kong pinahinto si Mama sa kanyang ginagawa. Maya't maya pa, nakita ko na naman si Papa na bumalik sa pag-upo at nagbasa na naman. Ma, nagbabasa na naman si Papa, kaya ituloy mo na ginagawa mo. Sabi ko kay Mama. Napangiti na lang si Mama na nakatingala sa akin bago itinuloy ang kanyang ginagawa. Nakaluhod na ngayon si Mama habang hinahaplos niya ang nakataludo kong sundalo. Iba na talaga ang nararamdaman kong sensasyon at sa tingin ko ay mukhang ayaw na rin paawat si Mama sa ginagawa nito. Anak, huwag mo munang ilabas yan ha. Pagmamakaawa niya sa akin. Okay Mama, pipigilan ko muna hanggang sa makakaya ko. Dahan-dahang tumayo si Mama habang hawak pa rin niya at hinahaplos ang aking napakakinis na sandata. At muli na naman kaming naghalikan. Nang biglang nakita ko na naman tumayo si Papa at lumingon sa pintuan ng silid ko. Kaya bigla kong kinabig si Mama, paniniguro lang na hindi kami makikita. Sinilip ko ulit si Papa at nakita ko siyang paakyat. Kaya bigla akong nataranta at hindi alam ang gagawin.
Ma, paakyat si Papa. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Mama. Anak, pumasok ka muna sa banyo. Ako na ang bahala dito. Sagot ni Mama na medyo natataranta na din. Kaya dali-dali akong pumasok na walang saplot. Sinilip ko kung ano ang nangyayari sa loob. Nakita ko si Mama na nagmamadaling itinago ang mga panloob namin sa ilalim ng unan. Han, kumusta ang anak natin? Ayos na ba ang pakiramdam niya? Pagtatanong ni Papa. Ano Han? Biglang nasira ang tiyan kaya nandun sa loob ng banyo. Kanina pa yan balik-balik. Kaya pinainom ko na lang din ng gamot para sa sakit ng tiyan. Pagpapaliwanag ni Mama. Kasi ang anak mo kung ano-ano ang kinakain. Sabi naman ni Papa. Yun din kasi ang hinala ko, Han eh. Sabi naman ni Mama. Hindi mo ba tinanong kung ano ang nakain niyang anak natin? Tinanong ko na, Han. Pero sa dami ng kinain niya, hindi na niya alam kung saan doon ang nakatira ng tiyan niya. Sagot naman ni Mama. O sige, alagaan mo muna yung anak natin. Papasok muna ako sa kwarto, medyo inaantok na ako. Okay, Han, ako nang bahala. Sabi ni Mama. Pag-alis ni Papa, naghintay muna ako ng ilang minuto bago lumabas para makasiguro. Ma, nasan si Papa? Hindi ba siya nakahalata? Tanong ko sa kanya. Hindi naman siguro, anak. Sino ba naman ang maghihinala na may ginagawa tayo dito? Medyo nakangiti na sabi ni Mama. Itutuloy pa ba natin, Ma? Tanong ko sa kanya. Mamaya na lang siguro, anak. Maghihintay na lang muna tayo ng mga ilang minuto para sigurado tayong tulog ng Papa mo. Ang sabi kasi, inaantok na daw siya. Tumayo si Mama at pumunta sa may pinto. Binuksan niya ito ng konti dahil isinara ito ni Papa bago umalis. Nang bumalik si Mama, ay umupo lang siya sa may tagiliran ko, sa may bandang tuhod. Nakahiga na ako ngayon sa kama na nakakumot, ngunit wala pa rin saplot sa ilalim. Huwag kang mag-alala, anak, tatapusin natin yan ngayon. Siguraduhin ko lang na tulog ng Papa mo. Mga ilang minuto lang ay dahan-dahang ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot at kinapa niya ang pagkalalaki ko. Anak, galit pa pala itong sayo. Kala ko kanina nakahimlay na ito dahil sa takot. Patawang sabi ni Mama. Pinagana na naman niya ang malilikot niyang kamay sa ilalim ng kumot na mas lalong nagpagalit kay Junjun. Anak, silipin ko muna ang Papa mo sa kwarto namin ha. Lumabas si Mama at nagtungo sa silid nila. Nang makapasok na si Mama sa kwarto ko, ay hindi pa rin niya ito isinara. Natutulog na ba si Papa? Tanong ko sa kanya. Tulog na anak, ang lakas pa ng hilik. Nakangiting sabi niya sabay upo sa may tabi ko. Dahan-dahang hinawin ni Mama ang kumot na nakatakip sa aking kahubaran at tumambad na naman sa harap niya ang alaga kong si Junjun. OMG anak, parang naadik na yata akong laruin yan. Maya't maya pa ay biglang pumatong si Mama. Hanep kong humataw ito. Nakakasama nga lang ng loob dahil ayaw niyang patuloyin sa lungga nito ang aking alagang si Junjun. Ma, please, ipasok na natin. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa ko sa kanya. Wag na wag mo talagang ipasok yan. Malaking kasalanan kung gagawin natin. Pagpapaliwanag ni Mama. Yumuko si Mama sa akin at muli kaming nag-ispadahan. Tapos binaba ko ang kamay ko sa kanyang pangupo upang lalong idiin ang kanyang pagkababae sa aking pagkalalaki. Ang ingay na naming dalawa
dahil nadala na kami sa init ng aming katawan. Umaalon-alon ang aming katawan sa ibabaw ng kama. Anak, huwag masyadong maingay. Baka marinig tayo sa labas. Sabi ni Mama. Mama, pwede ba? Ako naman dyan sa itaas. Tanong ko kay Mama. Sige lang anak, basta promise mo ha. Huwag mong patuloyin yang si Junjun mo. Huwag kang mag-alala. Promise ko yan sa'yo, Mama. Sabi ko naman. Naghalikan muna kami ng matagal bago humiga si Mama sa tabi ko. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pumatong ako sa kanya at siniil ko siya ng halik. Nag-aapoy na talaga ang aming pakiramdam. Lalong-lalo na ako. Para akong nasaniban ng 10 demonyo. Mama, lahatin ko na. Hindi ko na talaga mapigilan. Wala nang nagawa si Mama. Tinuloy ko na ang pag-indayog habang si Mama naman ay humihiyaw na ng malakas. Dahan-dahan kong binunot ang mahiwaga kong sandata at itinutok ito sa kanyang tiyan. Hinalikan ako ni Mama sa aking labi, tapos dumapat sa aking dibdib. Niyakap ko naman siya at hinaplos sa likod. Anak, ano itong nagawa natin? Malaking kasalanan ito. Sabi ni Mama na umiiyak. Wala kang kasalanan, Mama. Nadala lang tayo sa ating sarili. Sagot ko sa kanya, sabay halik sa kanyang noo. Sana hindi na ito mauulit dahil kawawang papa mo, napakabait niya. Sana, Mama. Sana. Sagot ko naman. Matagal na din kami hindi nagsisiping ni Mama dahil iniiwasan namin ang isa't isa para mapalayo sa tukso. Sana mapaglabanan namin ito, lalo na't madalas na kami lang dalawa ang magkasama sa bahay. Sana mapaglabanan namin ang tindi ng tukso. Wakas. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming munting channel. Muli, ito po si Janice Tagalog Stories at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.